Talaga? May bago na? May pinalit? Mas maganda. Pero bago pa tayo mag-isip ng kung ano-ano, unahan ko na kayo Camping essentials lang ang tinutukoy ko. Hindi yung usual na pinag-uusapan natin tuwing camping. Pero bago pa tayo mapachismis, samahan niyo muna kaming i-break-in itong pang-OPA tent na KZM 8250. At saan pa ba? Dito lang yan sa napakagandang beach camp ng Kalawig, Sambales, ang Alon at Apoy. Kaya ano pa bang hinihintay natin mga bay? Tara, tuod na! What's up? Nandito kami ngayon nasa Subic sa SBMA. Alam niyo na kung saan kami pupunta. Nakita niyo na yan sa intro. Ito tayo, Alon at Apoy. Testing natin yung bago nating tent. Yan, KZM E250. Dito muna tayo ngayon sa next stopover sa may Starbucks sa SBMA. Siyempre, kakain muna tayo. Alauna na, umalis kami sa bahay mga 10 o'clock ata. So, kakain muna kami. At habang kumakain kami, don't forget to subscribe na rin dito sa YouTube channel. And then, syempre, dun sa Facebook page natin at lakaw tayo. Kain muna. Okay, ano pa pagkain natin today? Ang pagkain today, brought to you by... Ay, dito na pala ulit si Mother. Nakita nyo, andyan na si Lola Lisa. Ayan o. Fresh from Davao City. So, ito. Ano ba to? Hotdog. Hotdog. Tapa, itlog, saka... Ano ba to? Lumpia. Yan, kain na tayo. So, tapos na kumain. At since nasa Starbucks, bumili na rin ng ng drinks. So, meron pa tayong 2.5 hour papunta sa Alon at Apoy. Diretso na tayo doon. Excited na kami sa tent. Let's go! Ayan so dito sa Subic, alam nyo naman dito na medyo mahigpit ang traffic rules. First stop, first go pag walang stoplight. Pero dyan meron may stoplight ngayon Pero usually pag walang stoplight, first stop, first go. Ayan pag nakita nyo, stoplight nagbiblink lang. So ang gagawin mo pag nandito ka sa SBMA, basta lahat ng intersection, kailangan mong huminto. Regardless kung may tatawid o wala. Tumawid sila. Ito naman, Land Cruiser. Sana. Tayo hinto. Tapos, abante yun. Yung sarapan natin. Tapos, tayo naman. Diba? Bigayan lang. Ayun, may nakita nyo. May mga nakaabang na. May mga nakaabang. May mga abangis. Akala nyo, di namin alam Pagka hindi kayo nag-first stop, first go doon, yung mga aabangis na yon, huli. Huli kayo. So, buti na lang alam natin ang style dito. Yan, dami intersection, Ito, first stop, first go na naman. May stoplight. Pag ganyan yung stoplight, nagbiblink-blink lang. Kailangan yung sundin yung first stop, first go. So, yan sa kanto, may nag-aabang doon, Sa massage. Si Kuya, mag-stop kami. Ayan, so mabante na yung truck. Tingnan natin ulit hihinto ako. Aabante sila. Oops. And then kami naman. So, hanggang dito sa exit, ganun pa rin. First stop, first go. Kaya kailangan dito, presence of mind. Alert. Hi. Hi. Yan. Yan yung malakasang intro natin today. Kasama na natin, nakabalik na ang ating full cast.
Full cast. Naka-full cast tayo today. Andiyan na si Lola Lisa. And then tulog Straight yung from baby Davao namin. City. Straight from Davao City, Maragusan, main city. Ah! So, andito na kami. Papunta na naman kami sa Alo na Tapoy. Actually, wala to sa plano eh. Supposed to be lang kami. Pahinga week. Galing Pahinga sa... week. Galing pa kami sa Tarakam. Pero since may dumating. Dumating na yung pinakaabangan naming pre-order na KZM T250 na tent. Only at Guerrilla Outdoors. Yes, only at Gorilla Outdoors. Ano namin siya, wait lang. So ano namin siya, hinintay namin siya ng 3 weeks. Hindi siya umabot, supposed to be gagamitin namin siya during Tarakam event, pero hindi siya umabot. Ayun, kaya ngayon, dumating eh. Paano ba kung may bagong tent? Anong gagawin? Eh, syempre, kung may bagong tent, Sayang naman, di ba? Sayang naman. Sa bahay ka lang. pag may bagong tent, iti-test agad, i-break in natin agad yan. Ayun, iti-test na natin, i-break in natin yung bagong tent! Pang-opa na tent! Pang-opa. Pang-opa na tent! Opa! Pang-opa na tent, kaya tara, manlakaw na tent! Let's go! Let's go! Ay na, manlakaw na tent! Lakaw na tayo. Ang San Marcelino na tayo. Meron na lang 1 hour and 42 minutes. At makakaabot na tayo sa Palawig. 1 hour 42 minutes, guys. Ang Alo na Tapoy pala, nasa Palawig siyang side ng Zambales. Malapit siya sa CST, si Chutangal. Yun yung una naming napuntahang campsite dito sa Zambales eh. So, dito, ito yung link ko. Yan. Yan yung link ng CST namin. Ano yan? July yan. So, natribunada kami doon. Makita nyo sa experience namin yan. Nakapuntahan na tent pa kami yan. Pero yun yung first campsite na napuntahan namin sa Zambales. So, ngayon, pupunta ulit sa Palawig. Pero this time, dito naman tayo sa Alo na Tapoy. San Narciso. Yung next na San Narciso. Dito ata malang Pine Lakes. San Narciso. Ata sa pagkakaalala ko. Dito ata. Ay, tas ito San Felipe na yung next na papasukin natin San Felipe. San Felipe. Kung napanood nyo na yung Mapanuepe namin na vlog, sa part 2, nakausap namin dun si Nanay Maxima. So, ang sabi niya, yung lugar ng Mapanuepe, daw yun, hindi daw siya San Marcelino mahal. Siya San Rafael. Bayan daw ng San Rafael talaga yun. Pero kaya kapag titingnan mo sa Google Maps, San Rafael yung makikita mo pag nandun ka, hindi San Marcelino. Pero parang kinain siya nung lahar, nung sumabog yung pinatubo. Kaya para siya siguro nabura na sa mapa. Ganun yung pagkakaintindi ko dun sa kwento nila dun eh. Pero ngayon, this time, tawag na lang sa kanya San Marcelino na siya kasi nga nawala na yung San Rafael dahil naging natabunan daw ng lahar yun eh. At mga ilang bayan pa ang dinaanan natin para makaabot sa Palawig. 30 minutes na lang 36 minutes. Chill nga lang tayo dun na. Oo. Kain na tayo. Para wala nang mag-aaway sa pagpipitch. Mahirap pag walang laman tiyan. Sure ball. Diba? Alam niyo yan. 19 minutes away para pa siyang main town. So kung gusto niyo mamili ng kung ano-ano, meron pa dito. 19 minutes away. Kasi naman nata. Kasya naman. Kaso, lang naman. Hi, butterfly. Yan. 3 minutes away. May mga tindahan pa doon. Kanina, sari-sari store. Yan, na uling. Siguro may yelo din doon. Oops, I'm sorry. Aray! Walang yung hams nila eh. Walang Color. warning.
Yan na yung tubig, oh. Sa maps kita na. Lapit na tayo sa ano. Gwapo ang parang mas okay dire. Ito pa rin yung kalsada para lang tayo nasa residential na lugar. Oo nga. Ang ganda lang yung daan dito, no? Kahit nakasedan ka lang, kahit ano. Oo, kung nakasidan ka, motor, kahit ano, kayang-kaya. So yung pinin natin is White House, di ba? Yan yung sinend nila. Ito na yon, malapit na sa unahan. 1 minute away, parang residential, ano. Sayang ata yung madaming puno ko. Kasi nakita ko sa picture madaming puno eh. Yung ganito. Ito. Eh, bante pa. Probably. Ayan. Ito? Ata. Yan ba yan? Ano na ito, boy? Yan ba yan? Ito ba? Alo na ito, boy? Yan ata. Parang di kami sigurado kung tama to. Pero ang ganda ng lugar. Ay, ganda. Wow! Ito ba yun? Ewan ko, ito yung sa, ano eh. Oh, sige, pasok ka dun daan. Ay, signage yan. Wala silang signage eh. Wala siya sa ilis kanino. Ayan o. Ayun, sign. Arrow. White House. Karon ra. Asan? Kasya ba yung kotse? Kasya. Kasya naman. Ayos ah. Pero yan yung nakita ko sa picture. Yung White House na yan, oh. Ayos ah. Kaya nga. Very nice. Pero dito na. Ayun, may naka-tent pitch. Ito nga yun. Ayun, oh. Ayun, ayun. Ito nga, ito. Ito siya, ito siya. Ang gwapo. Ito siya. Uy. Ang nakanindot dili ini. Ang ganda. Sa ano, anong pangalan ng booking? Hazel po yung booking. Diretso lang. Sige, salamat. Salamat. Ito lang, dyan lang pwede dumiretso dyan. Kahit saan dyan pwede mag-pitch. Pwede naman, sir. Bali, naka-car cam kayo, di ba? Car camp. Kahit saan na dyan. Okay, salamat. Sige po. JB! Ayan, so andito na kami. Maghanap lang kami pwesto. Kala ko mali yung pinasukan ko, tama pala. Hanap lang kami ng pwesto. Ang ganda, ganda dito. Daming puno, mapuno siya. Yan yung buong pitch area nila. Diba? Sabi nila, pitch, pause, and breathe. Nice. Chris. Owner Chris. po ng Alo na Tapo. Si Sir Chris pala owner nito. So ito lang, dito lang. Sir Chris, dyan lang magano. Dito. Basta itong harap na to. Presko. Presko nga eh. Kami nagtanong kasi kami, maganda mag-ano sa bar. Ano na to? Oo. Magkakaroon daw kayo na ano dito RC trail. Ito, sir. Ginagawa pa. Hindi ko nadali RC ko eh. Nakalimutan eh. Sayang, sir. Bali, hindi pa naman ano, sir. Kaya nga, pero nalimutan ko eh. Kaka madali kaninang magano. Excited na. Ito ano to, parang pond. Pan to, sir. Lalagyan yung Puro isda tilapia. ganon. Meron yun ngayon? Meron, puro tilapia. Sayang. Pwede mang isda dyan? Pwede. Naku, Libre lang. hindi rin namin dala yung ano, yung Walang rad, walang rad. RC. May dagat naman tayo, Kaya sir. nga eh. Then next time pag nakabalik dito. Balik kayo, welcome kayo dito. Oh, yung RC gusto ko magano. So ito, hindi ba ito pwedeng pitchan? Hindi pa, hindi pa. Hindi Hindi pa. pa ino-open dito. Oh, ito pa lang, ito pa lang. So ilan kasya dito, sir? Actually, Pagka ano, siguro pagka yung marami na namin, mga nasa 50 to 60 packs. 50 to 60 kasya dyan. Dami din, no? Marami rin, sir. Eh, ang ano lang, kailangan. Kung gusto pa namin dagdagan, dadagdag pa kami amenities. sa Amenities, so kabila. kailangan nyo may CR, may ano. Pero actually malapit lang yan eh. Oo, sir. Kumpara sa ibang campsite, Oh, hindi naman siya ganong kalaki. So kung kahit doon ka sa dulo nakapitch, Tama. malapit lang yung CR. Ito, ano to yung White House? Yan yung White House. Diyan ako nakatira. Bahay mo tong White House. Kaya pag pinin sa White House. Kilala nila dito yan na White House. Kaya pala nagsisearch ako Alo na Tapoy, hindi ko siya nakikita. Oo. Kasi yung ginawa namin yung Alo na Tapoy, sir, parang doon nakapin sa kabila. Hindi natututok dito. Baka iligaw yung mga guests. Maliligaw. ko. Tinanggal na lang. Kaya nung sinesearch ko nga, hindi ko mahanap. Tapos nakita ko yung message nyo sa asawa ko yun. Ito daw, ipin. Sige, hanap muna kami pwesto. Sige, Sir Chris. Thank you po. JP. Oo. JP. Ay, si Sir Chris ang may-ari ng Alo na Tapoy. Igutin natin to. Igutin natin to. May isa pa lang naka-pitch ngayon, no? Ewan ko kung madaming naka-ano nga.
Pero hanap tayo ng mapapwestuhan natin. Sila Mami, andun na. Sumilip na kagad sa beach. First time pala namin tong gagamitin. Pagkakuha namin kay Guerrilla Outdoors, sabi namin, tara camp tayo kaagad para matesting yung yung bagong tent. Yan, so i-set up na natin. So according sa YouTube page nila, which is Korean yung language doon. Ihiga muna natin siya. Ipipeg muna natin yung mga gilid. Ayan. Hindi maano yung lupa dito. Hindi matigas. Yan. So may built-in pump siya dito. Tingnan natin kung paano siya kasi first time namin eh. Yun lang pala yung panghila niya. So ilalagay natin siya dito. Ayan. Tingnan natin kung ano katagal. Gamit ang built-in pump, aabot ng mga 15 minutes para mabuo ang shelter. Kung meron kayong separate na pump, kahit mga 5 minutes, tapos na kaagad to. Yan. Ayun, ito. Yan. Okay. Ano gini siya? So, kailangan lang iikot lahat yan. Mamaya makikita natin na may ground sheet na siya na pangloob. Hindi yung mismong ground sheet natin na nilalagay. Ayan, no? Pakita ko lang yung loob. So, ayan. May ground sheet na siya. Yan yung kasama kanina. Zini-zipper siya. 'Di ba? So, kung gusto mong walang ground sheet, diretso ka sa lupa, pwede rin. So, i-hook lang siya dito. Tingnan mo muna kung pantay. Tama ba? Okay. Okay na. Dito sa Bukora? Okay. 1, 2, 3. So, ganun lang yung rain sheet niya. I-hook mo lang dito, oh. Ka-hook lang siya dyan. So, may mga kasama na siyang tali. Ito, oh. Kasama na siyang mga guidelines. Yan. Oh, di ba? Ayan na. So, yung vestibule naman ang kabit natin. Itong vestibule, ito yung ano nila, parang extension sa labas. Air tent din siya, pero meron siyang mga ilan-ilan na pole. Ito muna natin ipatong. So ito, kinakabit siya, zini-zipper siya dito sa labas. Isi-zipper mo siya dyan. So, zipper muna namin. Ito yung front. So ito dapat. So yan, zini-zipper lang siya. Pagkatapos mabuo ang vestibule, kailangan na lang ikabit ang mga poles. Hindi ko abot guys, kuha ako ng upuan. 3 poles ang meron ito. 2 sa gilid at 1 sa gitna. Halata bang hirap na hirap ako? First time eh. So yan, buo na. What up? Tapos na kami mag-setup. So dinner na. Salmon belly. Salmon belly yan, di ba? And then may side dish na. Ayun o. King Kong. Ang hangin dito sa Alon at Tapoy sa gabi. Pero feeling ko usually ganun naman talaga pagka beach side. Mahangin talaga siya. Saka dito sa side ng Zambales sa Palawig, medyo mahangin talaga. Di ba nga sa CST, may tinatawag siyang Tribunada. Pero presko siya. Ang ganda nung KZM, bukas na bukas, so ang presko niya. Pero may configuration din siya na nakasara. So, nasa sa inyo talaga kung
paanong setup yung gusto nyong gawin. Mamaya. Malakas yung alon. Siguro kaya siya alon at apoy. Ewan ko. Wala yung apoy. Baka mainit sa tanghali, kaya alon at apoy. Malakas yung alon, malakas yung hangin sa gabi. So sa gabi dito sa alon at apoy, medyo chilly. Pag gabi, presko dito, sarap nung siguro kahit di kayo mag-electric fan, tingin ko sarap ng tulog nyo. Pagka nag-pitch kayo dito sa alon at apoy. Good siya, goods. Tara, check tayo kung anong internet speed. May signal kami dito na napipick up sa Globe. So, check natin yung internet speed. So, check tayo ng internet dito. Yan. So, speed test. Tingnan natin kung Globe to, Globe. Mabilis. Nasa 50 Mbps. Ang download speed, upload speed 3. Not bad. Pwede na. So, data sa Globe, goods. Okay yung speed 56 Mbps yung download, 3.5 yung upload. So maganda yung internet speed dito. Smart, wala yung smart ko, hindi ko matitest, sayang. Wala, hindi ko matitest sa smart ko. Pero sa Globe yon, okay yung mobile data. Siguro kung may mga pocket wifi kayo na usually gamit namin dati Gomo nung wala pa kami Starlink. Yun, okay yun kung meron kayo ng pocket wifi na gano'n na may Gomo SIM. Kasi malakas yung signal ng Globe dito. So, pwede siguro kayo dito mag-work from camp kung gano'n kung stable yung ganong internet speed. At habang lumalalim ang gabi, konting edit lang. Tapos bukas, silipin na natin ang campsite. Degrees and sunny, just the way I always wanted. 더바랄까도 없어 지금 이대로면 좋아. 따스한 햇볕이 가득 담은 Sand River. What's up? Good morning! 9 o'clock na. Sarap ng tulog namin. Malamig kagabi. Mahangin. Ngayong umaga, hindi naman siya malamig, pero hindi rin mainit, presko. Siguro kasi papalibutan din kami ng puno, pine trees. So ang ganda nung napwestohan namin kaya hindi mainit. Good morning! Good morning! Gising na ikaw? Good morning! Hello, good morning. Hello, ate. Ate Bite, tong-tawa yan si Ate Bite dito kasi ang dami niyang ang dami niyang takbo-takbuhan sa may mga aso ditong kalaro siya. Di yan nakatali dahil wala namang ibang campers na nandito ngayon. O, yan si Mother, back from Davao. Ang aga-aga, nagpe-prepare na ng pang-lunch. Wala pa nga nagpe-prepare na ng lunch. Mag-iihaw tayo mamaya. Sarap ng chill breakfast dito, sa labas lang. Mahangin, malilim kasi. Kaya goods na goods. Mamaya libutin natin yung campsite. Hindi naman sa ganong kalakihan, so madali lang natin mapapakita yung yung paligid. What up? Ready na mami po. So, pakita lang natin yung tong camping nga na to, 'di ba? Sabihin ko, nakalimutan ko. So, tingnan natin yung KZM tent.
Tol, wala naman tayong ginagawa ngayong umaga. Chill camp lang to. Featuring nga tong KZM T20. So ito yung, nandito tayo ngayon sa loob ng shelter. Ito yung main tent niya. Ang size nung main tent shelter is, ilalagay ko na lang dyan sa description. Hindi ko kabisado eh. Size. Yung size. Ang maganda dito sa shelter is, ang lalaki ng bintana, kung papansinin nyo. Laki ng bintana niya, oh. Tapos ito, yung likod. Tapos ito, sa kabilang side. Meron pa siya dito sa bubong. So kung gugustuhin nyo, pwedeng buksan. Mami, buksan natin to. Oh. So, para siyang, ayan, oh. Diba, yan yung bubong. Tapos since may rain guard sa taas, ay rain shield, ayan siya plastic. Ayan siya plastic. Pero pwede siyang, yung mesh lang yung buksan. So kung kunyari, yung setup nyo, hindi nyo ilagay yung rain sheet, kasi hindi, alam nyo namang hindi uulan, mesh lang siya, pasok yung hangin kahit sa bubong. Tapos yan, yung takip na yan sa likod, pwede rin yang, so yan ngayon, nakabukas lang yung mesh niya. So pwede siyang saraduhan kung gusto nyo ng saradong-sarado. Ayan, kunyari umuulan, yan yung sasara nyo. Pero pwede rin buksan yan. Pwede rin tanggalin yan. Kung nakita nyo kahapon, bukas yan, open config. So bukas na bukas, pasok yung hangin, dire-diretso. Okay din yun, pwede rin yung ganon. So kung makikita nyo, madami siyang air tubing. So normal sa kahit katulad ng mga ibang air tent. Ano, 7 PSI yung nilagay namin dito. Ang nakita ko lang pinagkaiba niya, hindi ko napansin to sa ibang air tent eh. Meron siyang haligi sa baba. Pasensya na ako magulo yung namin kasi hindi pa kami nag-aayos eh. Yan o. Haligi sa baba. Inflate, explore, conquer. Tingin ko yan yung nagpapastabilize sa kanya. And then, both sides, kung papansinin nyo, yan o. May mesh sa ilalim, sa may baba, sa may paanan. Nasasaraduhan din yan, syempre para pag umulan. Sa kabila din meron, no? So press ko talaga dito sa loob nung shelter ng KZM T20 kasi ang daming bukasan, daming opening. Pwede buksan ng full yung dalawa yung itong back saka itong front. Pwede siyang buksan ng bukas na bukas. Sumahangin kasi mesh din yung mga bintana na malalaki. Press ko siya talaga. Tas open yung pakiramdam, hindi ka parang nakakulong sa tent. Yung pinaka-ground sheet niya, itong pinaka-ground sheet, naka-zipper. So pwede nyo siyang tanggalin. So kung gusto nyo ng walang ground sheet, direkta kayo sa lupa, nakikita ko ginagawa ng iba yun, pwede nyo siyang gawin na ganong config. Tapos ito, diretso pag kinabit yung vestibule. So vestibule, ang ibig sabihin ng vestibule is itong extension sa labas. Nakasama na dun sa package nung KZM. Naka-zipper din siya. Ayan o. Zini-zipper siya ikabit. So, dikit na dikit siya dun sa shelter na tent. Air column. Ang difference lang niya siguro dun sa shelter is ito. Yung parang pinaka-support niya sa gilid, hindi na siya air column. Ano siya, parang pole ng tent. Pero matibay siya na klase. Siya iniipit dyan. Tapos iipit mo lang dito. Diyan o. Ipit mo dyan. And then sa kabila, iipit mo din. Dyan. Papasok mo. Tapos ito, adjustable yan. Bubuksan yan. Hindi ko natanggalin. Baka bumagsak yung tent. Pero pag binuksan mo yan, ito, na-adjust para masikipan. Tapos may makikita tayong mga ganyan, no? Mga bilog-bilog na ganyan. Parang sabitan ng ilaw. So yung warsan namin, gano'n namin siya sinabit. Ayan. Tapos meron din siya syempreng ito, yung tali. Para pag iaangat mo. So madami din config tong vestibule. Kung nakikita nyo, doon sa kabilang side, binaba namin kasi mainit na. So binaba siya. Dito nakabukas sa kabila. So depende sa gusto nyong config. Pwede nyo ring buksan lahat yan. Pwedeng kasara lahat. Katulad kagabi, paggabi, sinasara namin lahat yan eh. Pwede ring buksan tong bintana. Ayan o, mesh yung labas niya. So sa loob,
pwede nyo siyang buksan kung gusto nyo ng medyo mahangin. Kung di naman mainit. Pero sarado, kung mainit or umuulan, isasara nyo siya. Siguro sa akin lang, ang medyo skeptical ako, kasi hindi pa naman namin naranasan talaga ng malakas na hangin is yung, sinabi ko nga, itong mga gantong pole. Kasi nakasuksok lang siya So far, nung hangin kagabi, hindi naman siya natatanggal or anything. Kasi sasagad mo naman siya, i-stretch mo siya parang, di ba, hapit siyang ganon. Pero ito yung parang yet to see kung talagang matibay siya or ano. Pero so far, okay naman siya. Yung material niya, polyester. Tapos yan, tingnan nyo, may parang ganon-ganon sa loob. Pero ito, maano sa ulan. Saka madali siyang linisan. Kasi ito pala, modular kasi to. Ano ibig sabihin nun? So nakikita nyo, di ba? Main shelter. So yun yung pinaka-main tent. Ito yung vestibule sa yung extension. Pero pwede kayong, kung gusto nyo lang naman, pwede kayong magdagdag ng madaming vestibule. Infinite. Ayan o, may zipper dito sa labas ng vestibule. Pag may isa pa kayong vestibule, pwede nyo ikabit. So mangyayari pwedeng shelter, vestibule, isang vestibule, kahit gaano kahaba, pwede nyong lagyan. Meron din yan zipper dito. Yan no? Oh. So kung gusto nyo din dagdagan ng vestibule, hanggang gaano kahaba, pwede nyong gawin. I don't think naman na kung kayo lang sa family nyo bibili kayo ng madaming shelter at vestibule. Pero imagine kunyari, magkakilala kayo, magkakaibigan, kakagrupo, lahat kayo nakagantong tent. Kung gugustuhin nyo, pwede nyo pagdugtong-dugtungin yung tent nyo na parang iisa lang. Kasi nga, modular yung yung setup ng KZM. Nakahiwala yung rain sheet niya. Ito, manipis lang. Ito, yun, ganun din same quality nung tela gamit. Pero ang sa kanya, sinasabit lang siya dyan. Yan parang hook. Both sides, pati sa kabila. So pagka-hook nyo dyan, gaganyan nyo lang sa ibabaw, hanggang sa kabila, naka-hook din siya. So parang niyang ini-stretch yung sarili niya. Yan na yung pinaka-rain guard. Yan na yung pinaka-rain guard. Para hindi siguro mag-moist or sa ibabaw. Saka kasi mesh nga yung dun sa may bubong dun Tapos, ayan may tali. Pegs mo na lang. May kasama palang mga guidelines. Ang ganda ng mga guidelines nila Saka mga pegs. Malalaki yung peg. Pineg ko ngayon. Kasi malakas yung hangin nga kagabi para hindi talaga gumagalaw yung tent. Tapos yung ibang mga guidelines dito sa shelter saka sa vestibule, naka-built-in na siya. Yan nandiyan na siya. Built-in na. Hindi ka na itago or tapos meron siyang lagayan dito. Pagdating din dito sa baba, ito yung parang pinaka niya pag nakabagsak pag uulan. So talagang tingin ko hindi ka papasukin ng ulan yan basta-basta. Yan Tapos sa ilalim niyan parang may mesh yan dun Tapos ang maganda dito, yung dulo niya, ito, may lagay ng peg. At ito, ayan may lagay ng peg. So pwede mo siyang ipeg na ganyan Parang hindi siya aangat-angat. So talagang pag maulan, siguro less likely kang papasukin ng tubig dyan. Ito pala may, yung tali nito, hindi siya yung guideline. Tapos i-snap lang siya sa dulo. Yan See? Perfect mo. Ganon. Parang sa harapan ganyan din. So pag papansin nyo dito sa isang side, wala siya nung parang bintana sa labas. Ang meron siya, yan, from inside. May parang pwede kang itakip sa loob. So kung uulan. Pero dito sa kabila, iba naman. Nasa labas. Tapos wala siyang sa loob, wala siyang pangsara or bukas. Ngayon ko lang napansin yung mic ko pala na lobat. So kung medyo pangit yung audio nung kanina, ayusin na lang natin. So ito yung sinasabi kong
sinasabi kong sa bintana dito sa side na to. So yan no. So pag uulan, pwede mo siyang yan, ipepeg mo. Guideline. Ang maganda sa kanya, pag ziniper mo to, both sides yan, pwede isara. May isang zipper pa. Ganyan naman. So ito hihilahin. So pag ganyan yung config mo, kahit may ulan, hindi aanggi. So maganda siya. Maganda siya. Pero yun nga, hindi ko alam kung bakit sa isang side lang yung ganon, sa kabila hindi. Ito, balikan natin yung kabila, oh. Wala siya nung parang doon na sa labas ng bintana. Pero meron siya sa loob. Ayan, oh, sa loob. Doon mo isi-zipper para pagka mulan or gusto mong takpan, masasarduhan mo sa loob. Yung tela naman niya, ano din, maganda, parang sa kapote, ganon, anti-rain. Pero yun nga, hindi ko alam kung bakit ganon yung design nung pagkagawa nila. Kung ako lang, mas prefer ko sana yung both sides, meron nung parang ganon ng bintana na pang-ulan. Kasi syempre, pag umanggi yung ulan, depende kung saan direction, ano siya dun sa mesh, magbabasa. Though meron naman siyang protective sa loob na parang takip na pang-ulan, iba pa rin yung pag may parang bubong. So, not sure kung bakit ganun yung ginawang design ng KZM. I'm pretty sure meron naman silang reason dyan. And then, syempre, made in Korea to. So, baka hindi masyadong maulan talaga sa Korea. So, yung ganung design, based sa kung anong climate and weather dun sa kanila. Pero overall, goods yung design niya. And then, ito pa pala. Ito niya may parang bag. Nakadikit na siya dun sa tent. Lagayan niya nung cover nito. So pag tinanggal niyo yung cover na niyan sa harapan ng vestibule, lalagyan niyo lang dun. Tago siya. Similarly dun sa shelter, ganun din siya. Meron yan sa loob na lagayan yan. So hindi niyo mawawala yung takip niyo. At dahil tanghali na, maganda na tayo ng kakainin. So ang ulam natin ngayon, inihaw na pampano. Maganda sana to may side dish na something, pero hindi ko alam kung may dala kaming gulay. Sana meron. Sila mami nakaalam nun kasi sila yung nag-arrange ng kitchen. Pero masarap to with side dish ng gulay. The best. Kasya naman pala, 3 sabay-sabay, mother. Kasya. Orasan lang natin. Each side, 5 minutes, 5 minutes. Baliktad para hindi masunog. Bago tayo kumain, ipapakita ko yung isa pang config. Diba, sabi ko nga kanina, madaming pwedeng config dun sa tent kung paano nyo gusto i-set up. So ito yung isang config na ginawa namin ngayon. Kasi nga, isda yung ulam namin. And usually, pag isda yung ulam namin malangaw, so binaba namin yung lahat ng cover ng vestibule. Usually, pag ganito yung nyo, mainit. Pero dahil ang lalaki ng bintana na mesh, pasok pa rin yung hangin. At the same time, walang langaw, pero presko. Diba? So, parang hindi mo talaga mafe-feel na parang kulong ka. Presko pa rin siya dahil sa mga bintana na na naka-mesh. So, okay na okay. Madaming config. So, ito yung isa pang config. Kung gusto nyo isara yung lahat ng paligid nyo, for whatever reason, hindi kayo maiinitan or hindi kayo parang kulong na kulob kasi bukas yung mga hangin. Bukas yung mga bintana, wala kayong mga mesh, pumapasok ng hangin.
Yan na yung inihaw natin. And sausawan. Then syempre brown rice. Yan o. Let's go, let's eat. Pagkatapos kumain, higa-higa. Ito yung masarap dito. Tingnan nyo. Katabi ko. Ang katabi ko ay mesh. Yun yung sasabi ko, may mesh sa baba. Pag gumanyan ko, woo! Hangin. Ang hangin nung sarap. Hangin galing sa dagat. Makakatulog ka talaga, oh. Ang maganda pa dito sa Alon na Tapoy, yung mahangin, syempre, nasa dagat, presko. Tapos, ang daming pine trees. Mapuno. So, presko talaga yung pakiramdam. Kahit ano oras ba ngayon? 12:25, tanghaling tapat. Hindi kami masyadong nakakaramdam ng init ng araw. Kasi nasa ilalim kami ng punuan. So, parang habang dumadampi sa'yo yung hangin, para kang dinuduyan ng antok. At dahil dyan, iglip muna tayo. Laters! What's up? Tanghali na, nakaiglip ka ako kanina. Medyo may mga dumating na campers, pero ikutin na natin ngayon ang Alon at Apoy. Silipin natin kung anong meron dito sa campsite. So sa gitna ng campsite area, merong dito, parang pond. Ayan pond. From the gitna, dito sa side na to, ayun kay Sir Christian yung may-ari ng Alon at Apoy. Nag-aano siya dyan. Pero ito generally, hindi pa daw niya pinagpipitchan yan. Well, kumbaga hindi pa siya for rent. Hindi ka pa pwede mag-pitch dyan. Doon may ginagawa silang RC trail. Tingnan natin mamaya. Dito sa kabilang side, ito yung pitch area. Andun yung beach. Yun yung beach. Dito sa pitch area nila, ang ganda, mapuno. Hindi daw pine trees yan eh. May nagsabi sa akin, ano daw yan? Ago. Ayun yung tent namin. Nasa gitna ng mga puno. So malilim kahit tanghali yun. 1 o'clock ngayon. 1:40. Hindi masyadong naiinitan. CR, hugasan, pitch area, may mga kubo. Ayun sa mga mahilig mag-RC, saktong-sakto to. Ginagawa pa to hindi pa tapos. Hindi pa tapos yung RC trail pero ang ganda nito pag nabuo. Yan ang ganda Pang-crawl, pataas. Ganun, ayun tinetesting nga, naglalaro sa may LC sila doon Ayan, ang ganda. Sarap niya. Sarap niya pag bumagsak Mataas-taas, roller coaster, pero maganda yan Ganda to pag nabuo. Balik tayo dito pagka nabuo na yung RC nila na trail. Ito pala yung tinatawag nilang White House sa San Juan. Pag pupunta kayo dito sa Alon at Tapoy, yan yung ipapapin sa inyo sa Google Maps kasi yan daw yung mas kilala dito. Ito sa side na to, makikita natin yung parking area. Sa tabi siya nung CR and ng hugasan. Dito sa parking area, dito ka magpa-park kapag hindi ka magka-car camping, meaning mag-pitch ka lang ng tent tapos dito may pa-park yung kotse. Pero pwede naman siguro ibaba lang yung gamit sa pero diyan ka magpa-park afterwards. May nidoro. May flash naman yan. And then may gripo na may tubig. Ayan. Wala lang bidet. Pero okay lang. Tapos dito is yung pwede ka maligo. Ayan. Gripo din. Gripo, ayan. Hugasan nila. May 2 gripo doon. Uy, hi sir. Shout out. Ang hugasan nila, walang lababo, parang kawayan lang. Dito sa banda dito, makikita nyo yung charging area nila yan. Free charging lang yan. 98%. So, ilang minutes pa. Pero dyan, madami saksakan, pwede kayong mag-charge pag naubusan kayo ng kuryente sa power bank nyo. Tapos meron dong mga kubo. Yung mga kubo. Tanong natin mamaya kay Sir Chris magkano ang rent ng mga kubo nila dyan. Live only clean memories. Live clean only memories.
Ewan ko. Sa paligid ng campsite, may makikitang mga upuan na pwedeng pagtambayan. Marami ring ilaw na magsisibling liwanag sa inyong gabi. Meron dito isang parang art installation. Di ko nga alam kung ano to eh. Chase the quiet. At meron ding swing na pwedeng pagtambayan. Ano, daming aso dito. So, consider nyo yan pagka nag-ano kayo ng tent, make sure yung mga pagkain nyo hindi nakaano baka kasi maano ng aso. Ay, nakita ko lang oh. Siguro pwede dito mag-bonfire? Kasi may mga uling oh. Siguro bonfire area to. Ayun, dalawa oh. Meron din sa kabila. So yan oh. Dagat! Wow, sarap! Okay dito oh. Nice! Papalampasin pa ba ni Harit yan? Basta may dagat, swimming agad. Hindi mainit ngayon kaya swabe lang mag-swimming. Kahit alauna, hindi siya ganun kainit. Maganda naman yung dagat. May times lang na medyo malakas yung alon. Pero ngayon, hindi masyado. Kanina nag-swimming nga sila, sila Harit doon. Kaso gusto na niyang umalis ng pahinga. Hindi ko alam kung paulan pero parang may nararamdaman akong ambon. O baka galing lang sa dagat yun na Pero binaba ko na yung mga sa tent para ready na. Nakita namin si Sir Chris may dalang ATV. Tanong namin kung pwede siya i-rent. Sabi niya, pwede daw. So, tanong natin sa kanya. Sir, pwede ba i-rent yung ATV nyo? Maya-maya, mga 4:30 or 5. Yan, Sir Chris. Siya ang may-ari ng Hello guys. Alon at Apoy. Mga gustong bumisita dito sa Alon at Apoy, welcome na kayo. Ayan. Thank you kay sir sa pag-imbita sa inyo. Yan, ang ganda dito. Ang ganda. Magkano nga yung rate mo dito, sir? Ng Ang rate natin dito camping? is 300 per head. 300 per head. Tapos may option tayo na pwedeng car camp or iwan sa Parking. parking area which is free lang kapag ganun. Pagka gusto niyo naman katabi yung sasakyan nyo, mag-additional lang kayo ng 300. 300. So, 300 per head. Tapos kung gusto nyo katabi, 300 per day din yung kotse. So, parang one head yung kotse. Parang gano'n. So, kung ayaw nyo mag-park, pwede naman dun sa parking set. Tapos magkano, sir, yung mga kubo-kubo? Yung kubo natin, since mayroon yung outlet tsaka ilaw, 1.5 tayo dyan per day. 1.5 per night yung mga kubo. Tapos pwede day trip dito? O Pwede rin. overnight lang? O, Pwede pwede rin. day trip kung gusto lang mag-swimming sa beach. Swimming, tapos uwi rin mamaya. Ayun, okay. Then ATV, ATV natin, 730 minutes. Kapag gusto niyo naman ng isang oras, is 1.2. 1, 2. Sige, sir, mamaya, ATV kami. Thank you, Sir Chris. Sobrang relaxing ng Alon at Apoy. Masaya kami at dito namin tinesting ang aming bagong tent. Magandang gabi sa inyo lahat. Hindi na ako masyadong nakapag-video kanina kasi nag-shoot na naman kami ng aming short film. Abangan nyo, lalabas namin yan dito sa Alon at Apoy. Ang ating dinner ngayon ay syempre, andito na kasi si Lola Lisa. So, ang dinner natin, ang kanyang specialty na, tantararan, sinigang. Ngayong gabi pala, hindi siya ganun kahangin, di tulad kahapon. Kahapon talagang malakas yung dating ng hangin galing sa dagat. Ngayon, wala, tahimik lang. Pero malamok. So naglabasan yung mga lamok compared kagabi. Siguro kasi kagabi na natatangay sila nung hangin dahil malakas. Ngayon, naglabasan yung lamok. So naglagay lang kaming katol. Lagi naman kaming may dalang katol. So pupunta kayo dito. Dala na lang kayo katol para kung sakaling malamok yung punta nyo, meron kayong pangontra sa lamok. Ay, nainitan eh. T-shirt kay Juan. Sabi ko pala gabi eh.
Hindi kayo kasi... Kape. Sila may ato sa Permirong Tog. Naubusan kami ng yelo. Buti may mga tindahan. 10 minutes away lang naman. Ooh! Ooh! Biglang umulan. Pakita ko lang yung config niya pag umuulan. Hindi naman malakas. Medyo ambon-ambon. Yan o. Sarado lahat. Oops. Both sides. No, sarado lahat. Yan yung isa niyang config. Pasok na tayo. Tapos syempre, dahil nasa loob lang tayo ng shelter natin, movie night. Morning! Chill camp lang talaga tayo dito sa Alo na Tapoy. At tinesting lang natin yung tent natin. Kagabi nag-ano lang kami, nag-movie time. Konti lang naman yung tao. So mahina lang naman sa kulong yung tunog sa loob, hindi lumalabas. Tinesting namin. Tapos nakatulog na. May pupuntahan tayo after natin sa Alo na Tapoy, may pupuntahan tayong mga kaibigan nating mga campers din dito sa Zambales. So abangan nyo yun mamaya. Yun! Tapos mag-breakfast, medyo maaga pa, hindi naman tayo nagmamadali ngayon umalis. Ang isang itatry natin dito ay ang mag-ATV. Pero syempre, kasi nga nagsishoot tayo ng short film. Nakita nyo, nagsimula kami gumawa ng short film nung nasa Tara Camp, sa Tierra Campgrounds. Sana nagustuhan nyo yun. Try namin gumawa ng mga short film every time na magka-camp. Si Mami kasi magaling mag-isip ng mga idea ng short film. Sana nagugustuhan nyo. Bagong pakulo namin yon. Pero ngayon, ATV tayo tapos shoot lang. Let's go! Ayun, no? Nandyan na rin tayo sa ATV ni Sir Chris. Mabilis ang tanghalian lang. Tapos maya-maya, naglikpit na kami ng gamit. Break up na naman. Ang pinaka nakakalungkot ng part ng camping. Pero maganda experience namin dito sa Alo na Tapoy. Ang ganda rin ng tent. Solid tong KZM. Excited na kami sa mga camping adventure na susunod. Ay, sorry. Tataw tayo po. Facebook. At syempre, hindi wawala sa camping ang makakilala ng mga bagong tao. Ganda ng motor nyo dun Lagi kayo nagka-camping? First time yung mag-camp. Opo. Takaw tayo. Ano yan? Bisaya, ibig sabihin yan, lakad. Yun yung parang literal. Pero pwede siyang gamitin na parang, tara, gala tayo, ganun. Alis tayo. Ito po. Lakaw. Lakaw. Oo, lakaw. Yan. Hello po. Thank you po. Ito. Salamat. Salamat. Ganda pala nung setup nyo. Anong kama yan? Bon flag. Ang ganda pala ang taas niya. Yan yung susunod namin eh. So, ayun na yung natin. Alo na Tapoy experience. Itong camp na to naman is mainly para i-test out natin yung KZM T20 natin na bago. So far, goods. Ganda niyang ganda siyang tent. Meron tayong ulit camping in 2 weeks. So sa lamig naman natin testingin yung KZM. Pero dito sa hangin, yakang-yaka. Yun. So baka may puntaan pa kami after nito. So stay tuned, tingnan natin kung kanina tayo pupunta. Stanley Farm. PUBG yung sabi nila, pero pinapin sa akin ni Wancho, the farm.
campsite. Ayun, sign of the farm. Uy, wag mo ano yun yung sakyan namin. Ayun, sila ball sa sakyan nila yan. Oy! Uy! Dumaan lang ako, ibablog ko lang kayo. Ang ganda dito ah. Ang ganda. Ano? Ganda dito ah. Ayun yung mga idol nyo. Ayun yung mga idol nyo. Mga lodi nyo. So bagong campsite to, Cap Gio. Nandito yung mga kaibigan natin. Sila Sheboy, Lego Lab, Kev Senchi. Siyempre si Campaholics. Saka, lasing na yan? Lasing na kahit di umiinom? Siyempre, ito yung ano, idol natin to eh. Akala ko nakalubog kayo lahat. Ang babaw lang pala. Parang fake. So bagong campsite daw to. Care of Juancho na naman, Cap Gio. Basta campsite sa Zambales. Ito lapitan nyo. Sambales. Yan. Go guys, let's go. Basta campsite sa Zambales. Hanapin nyo yan. Yan. Ito yung mga idol natin. QC No? lang po ako, QC. QC, akala ko taga Zambales eh. Camping QC. Siyempre, ito gagawa to ng page eh. Sureball ako gagawang page yan. Tapos ito yung ibabash niya. Ito yung ibabash niya. Basahin nyo, basahin nyo. Maganda dito. Nakazoom ako. Maganda dito. Puno lang siguro kulang ng campsite. Hindi na mainit. Ayun bago pa. Nagkakayayaan lang. Para si Sir RJ lagi yung nambubudot siya. Basta Zambales. Basta Zambales. Gateway to Sambales. Yan talaga. Dapat sa arko ng Zambales may yan dun eh. Standing. Oh, may standing. Talaga namang exciting pag may bago tayong gamit tuwing camping. Alam mo yung para tayong mga bata na may bagong laruan? Pero para sa aming preference, hindi masaya maglaro pag mag-isa. Kagaya lang din yan sa camping. Mas masaya pag kasama ang pamilya. At syempre, sino pa ba? Kasama ang makukulit na tropa. Kaya sa muling paglalakbay, kita-kits ulit tayo mga bay! Sheboy on the world! Sheboy on the world!